Okay, so time check tayo. It's alas 12:06 ng hating gabi. So wala pa rin nagbabago sa bagong taon. Ganon pa rin tayo dito, lakad-lakad, vlog. Sa mga pangunahing lansangan ng Davao City. So kanina, no? It's January 1, first day of 2025. Pero meron tayo dito nakikitang mga nagliligpit. Kakaligpit pa lang ng mga stall, mga tulda. So ibig sabihin, may mga nagtitinda kanina. So ibig sabihin, walang holiday. So tuloy yung paninda. Life must go on. Sabi nga sa meme, walang magbabago sa bagong taon. So tuloy pa rin ang buhay. Ganun lang, tuloy pa rin ang laban. So sayang nga lang kanina, hindi ko na isipang dumaan dito para i-vlog sana sila, no? Kung marami bang mga customer. Anyway, ano bang meron topic natin ngayon dito? Safety and the security. Pwede. So Davao City is indeed one of the safest city in the region of Southeast Asia. Number 3 sa Pilipinas naman is consistently number 1, no? Hall of Famer. So dito sa Davao, napakaligtas ito maglakad ng kahit madaling araw. Kahit madilim, kahit walang ilaw, no? Safe pa rin. Very commendable ang safety sa Davao City. May mga nagsasabi nakatakot to sa Davao kasi may mga aswang. Kaya siyempre, ano lang yun eh. Kumbaga, ano yun, joke lang yun ng mga taga Davao. So, safe talaga sa Davao. Just in case ba na meron kayong pupuntahan dito may mga transactionist so kayo, no? Just in case kayo yung mga taga Manila at Visayas, Luzon, Visayas, na kunyari, mayroon kayong branches dito, tapos maisipan na inyong company, na inyong mga superior na kayo i-assign sa Davao City. So huwag kayong mag-atubili, huwag kayong matakot. Kasi safe dito. Ligtas mamuhay sa Davao, ligtas dito maglakad. Simple lang ang buhay, hindi naman talaga mga kagaya ng ibang lugar, no? Sa Kamanilaan ng mga tao ay paklas, pasosyal. So dito sa Davao, simple lang dito. Simple pero rock. Mga Davaoin nyo, simple pero rock and roll. Simple lang buhay dito. Makakawi ka ng kahit 10 oras ng gabi, safe, no? You can come home all in one piece. O nga pala, congratulations sa Davao City dahil nagse-celebrate tayo ng Christmas and New Year na walang naputulan ng daliri, walang na sugatan, bunga ng mga paputok. O gaya nito, parang lasing yata itong kasalubong natin, no? Okay na dito, lalakad kahit lasing. So anong oras? Kaaga naman ni kuya. Okay, tama na pala, alas 12. Lasing. Basta pwede ka maglasing sa Davao, wag ka lang talagang gumawa ng gulo, wag ka lang mag-iskandalo. So safe ka rito. At congratulations para sa mga taga Davao dahil hindi tayo nilindol. Di ba nagkaroon na ng konting lindol nung nakarang araw, pero napaka light lang, no? Kasi expected ko yan by the month of November hanggang bago matapos ang December, talagang may nagaganap na pagyanig ng ating kalupaan dito sa Davao City. So ang galing at hindi tayo nilindol ng malakas. So update lang to dito, ha. Safety safety Davao City. Indeed, Davao City is one of the safest city in the country.
Hindi lang one of the safest, pinaka-safe talaga. Malinis syempre. Gaya na ito, tinan mo tong ilog namin dito, yung aming kanal. Isa sa mga pinakamalaking drainage namin dito sa Davao City ay hindi siya stagnant. Talagang dumadaloy ho siya. Papuntang, yun, linaw nga oh. Nice one. May mga anong klaseng isda kaya yan? Gapi. Gapi kanal. So, ang malalaman mo ang isang lugar, malalaman mo mga disiplinado ang mga taong nakatira sa isang lugar kapag ang kanilang kanal o drainage ay hindi stagnant. So, hindi siya stagnant, no? Bakit hindi naging stagnant? Bakit dumadalo yung isang kanal, isang creek? Kasi walang natatapon ng mga plastic kung saan-saan. So, kapag kainulan, so walang bara na mangyayari sa mga pangunahing drainage in the creek dito sa Davao City. Babaha, syempre normal, buhusan ka ba naman ng daming toneladang metric ton ng tubig galing sa kalangitan plus high tide. And syempre, yung yung landscape ng Davao City is siya. Kung hindi man siya below sea level, ka-level niya dagat talaga. Ang iba dito malaking bahagi sa may downtown area ay reclaim or tambak lang, no? Earth fill or soil embankment lang. So congratulations ulit Davao City dahil nga sa hindi tayo walang binalitang nasaktan, no? Nasugatan dahil sa mga paputok. So nakalungkot sa may bandang Cebu, Manila, dahil may mga namamatay talaga na Pilipino, no? So imbis na pampaswerte yung paputok, mga fireworks, firecracker sa pagsalubong ng bagong taon, ayun, minalas tuloy at ayun, may nangyari hindi maganda. So tayo mga taga Davao, good thing, napaka-blessed natin talaga dito na nagkaroon tayo ng leader ditong may pangil, may kamay na bakal. Meron talagang political will. Hindi pwede yung verbal, hindi. Kapag sinabing bawal, bawal. O, kita mo ngayon, di ba? So, inaani natin ngayon. Nag-harvest tayo, no? Tayong umani, nag-harvest tayo ng good na or may bunga, no? May magandang naidulot ang kanilang programa na ipagbawal ang mga kahit anong uri ng paputok, fireworks, firecrackers, fire display dito sa Davao City during Christmas and New Year. Kunyari ikaw ay isang magulang, isang guardian, no? Tapos meron ka mga anak na sabi tayo mga bata lang, mga teenager, no? Mga nasa mga adolescence years, di ba? So hindi ka matakot, no, na sila ay pupunta mag-isa or kasama mga barkada para magsimbang gabi or mamasyal sa kasagsagan ng Pasko or New Year. Kasi so hindi ka matatakot, no, na baka baka madisgrasya, no, ay yung mga kabataan sa daan, masabugan ng paputok or tapunan ng mga paputok ng mga lasing. Ano masasabi nyo mga Davawin nyo, diba? Tama naman, oh. Tama naman talaga na kasi yung paputok na yan, mga paputok, mga pasabog, ano lang yan, 25. So maglalas lang yan ng mga 1 week na saya, tuwa. Pero yung magiging nito, epekto kapag may mga nadisgrasya, so panghabang buhay. Imbes magsasaya, mag happy happy para nga sa holiday season, ayan, may mga nangyari hindi maganda, kaya habang buhay yan dadalhin ng mga constituents ng mga Duterte.
So mahal niya ang mga tao nila, mahal niya ang kanyang mga constituents, kaya yan, gumawa talaga siya ng batas na mapakinabangan ng lahat. Noong una mahirap kasi nakasanayan nga talaga natin, naging kultura, naging parte ng kultura natin yung pakutok, naging sistema at nakasanayan. Pero syempre alam naman natin talaga ang Duterte family, yung kailangan political will is talagang pag sinabing bawal, bawal. Subukan yung sumuway, siyempre mayroon kayong mga karampatang parusa. Talaga hindi siya joke, hindi siya sabi-sabi, hindi siya wala lang na bawal o hindi. Pag bawal, bawal talaga. Yan na siguro, no? So it's the second day. Time check tayo dito. It's 12:18 in the morning or midnight, January 2, 2025.